So yan, good day sa inyo, Nerices. Ngayong araw, bibigyan silip natin yung NMAX ko. Kasi marami nagtatanong, ako curious sa mga kinabit ko dito. Hindi ko siya nabibigyan talaga ng detalyadong walkthrough. Kasi nga, napapahapayawan lang ko ano lang yung kakabit natin, yun lang yung pinapakita ko. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng idea para doon to sa mga taong nagtatanong kung ano yung mga kinabit ko. Kasi malak nila ipakabit yun sa NMAX nila. So hindi to para yung flex, kundi para maging informative lang to sa mga taong nagtatanong. So yun, kung interesado kayo, panoorin itong video na to. So ayan, simula tayo dito sa aking windshield. Itong windshield na to, yung mga mekaniko sa secret shop, sabi nila, first time nila makita na ganitong windshield. To be honest, hindi ko rin alam kung saan to nakuha nung aking pinsan. Kasi sa mga hindi nakakalam sa inyo, ito yung pagmamayari ng pinsan ko na yumao. At ako yung bumili para magamit siya. So hindi ko alam kung saan niya to nabili. Pero kung may nakakaalam man sa inyo, comment nyo lang sa ibaba para matulungan natin yung iba. Ano to, isang set na to, kasama na tong side mirrors niya. Fixed na yan, hindi ko na yan nagagalaw. Eh maganda doon, kahit na takluban mo siya ng pantakip sa motor, kahit tanggalin mo, hindi na to nauga, hindi na to na out of place. Talaga nandyan na yan. So, yun yung maganda doon. Tsaka medyo bulky siya. Sabi ng iba, dito sa bagong kulay ng NMAX ko, bagay daw is clear visor. Pero sayang kasi unique na to eh, di ba? Para may trademark na. So para for me, unique na siya. So i-clear visor ko siya, parang ano na ulit, parang madami na ulit kaparehas. So ayun lang, pero pwede naman natin i-try for the sake lang na matignan natin kung ano itsura niya. Kasi open naman tayo sa iba't ibang itsura. So yun yung una. Tapos kung makikita nyo, bagong repaint siya ngayon. Ayan. Ipapaceramic ko to. Next vlog, tapusin lang natin yung mahal na araw. Papaceramic natin yan. Ang kulay nito ngayon ng NMAX ko ay Midnight Green Pearl na ang tumira ay si FG Paintworks. Kung makikita nyo, sobrang solid ng kulay niya. Before, ang kulay nito ay matte green sa kanyang papel. So green na rin talaga siya sa papel, matte green. Kaya parang hinalitulad na rin namin yung kulay dun sa repaint. So makikita nyo, ang ganda ng kulay niya, para siya si Green Goblin. Kapag ka medyo nasa lili, may pagka-dark siya. Kapag ka naman nasa liwanag, may pagka-light. So nagkakaroon na parang gradient effect yung kulay niya. Nagustuhan ko kasi makikita nyo parang pang kotse, parang pang sports car talaga yung kulay. Unique siya, depende na lang sa taste ng titingin, pero for me, napaka-unique ng kulay na to. At nagustuhan ko talaga. Yun, solid. Mga fairings niya, pati sa gilid, maganda. So bala ko, soon enough, ipapakarbon natin yung mga inner fairings niya para mas maganda. Mas maganda tingnan. Of course, nasa unahan pa rin naman tayo. Kung makikita nyo, ang stock na mags ng NMAX na matte green ay kulay gold. Pero yung pagka-gold niya parang faded gold. Kaya nagpapalit tayo or nagpa-swap tayo ng mags na kulay black para bagay sa lahat. Para sa akin kasi mas maporma yung kulay black na stock. Do sa iba kasi parang tingin nila pag black is plain. Kasi mostly talaga sa mga motor ngayon is plain black na lang lagi yung mags. Pero for me, mas nakadagdag siya sa aesthetic, no? Para mas brusko tignan. Ultimo yung mga gilid na ganito, ayan ay yayamanin bolts na hindi lang masyado kita. Kaya tinanggal ko na yung pinaka-axle cap dyan. Kasi yayamanin bolts naman talaga yung nakakabit dyan. So sa unahan, meron tayong mini driving light na nakakabit na rin dito nung nabili ko. Tapos meron tayo ditong mga, hindi to gold bolts eh. Ano to eh? Bronze bolts. Kasi may kalawang. Pero soon siguro papalitan natin yan para bagay, no? Kasi ganda ng kulay ng NMAX. Tapos biglang kalabangin na yung mga ano natin. Sa unahan pa rin tayo, kung makikita nyo yung mga turn signals ko, signal lights ko. Pero siya parang sticker na cellophane. Medyo yellowish yung pinoportray niya na kulay. Para dagdag aesthetic lang din siya, pamporma. Yung mga tie look, kadalasan gaganyan din. So, yun lang naman yung makaganapan dito sa harap. Windshield, mini driving light, tapos repaint, mags na black, yayamanin bolts. So, syempre, dako naman tayo dito sa panel gauge natin dito sa may bandang loob. So, makikita nyo dito sa bandang loob, ang nilagay ko lang dyan is filter para dito hindi magasgasan yung mismong pinaka-panel gauge ko. Ang magasgasan is etong parang filter na. Para sa mga cellphone lang din yan. So, yung filter lang muna yung gagasgasan bago yung pinaka-ano. Kasi pag yung mismong loob na yung nagasgasan, wala na remedios doon. Unlike ito, kung may gasgas, palitan mo lang to, makinis na ulit. Tapos sa gilid niya, meron lang carbon na sticker para magdagdag forma. Pero bala ko full carbon na yan talaga. Yung inner fairing na yan. Tapos pati itong nasa may handlebar, pinakulayan din natin para mas maporma. Kasi ito yung kita talaga pag nagpa-vlog ako, pag nagpa-motovlog ako while driving. So syempre natanggal yung emblem, bibili tayo niyan. Nakaka-order naman ng genuine emblem niyan. Abangan nyo na lang. Tapos ito naman, magkaiba yung aking switches para sa aking mini driving light.
By the way pala, hindi lang nakita, pero may mini driving light din ako dito eh, sa loob. Ayan. So, bali 4 mini driving light ko. Dalawa dito sa loob, dalawa sa labas. Kaya yung switches ko, dalawa din. So, meron dito na attack ay 3-way switch, AES ba yata to? AES. Sa kabila naman ay domino switch. Tapos, naglagay lang din ako, syempre, nagpa-vlog nga tayo. Naglagay lang ako ng lalagyan ng camera ko dito. Ayan, camera mount. Sa kabila, wala. Pero dito sa gitna, nagpalagay tayo ng Moto Wolf na cellphone holder para pag nag-waste naman tayo. So, ayan, mas maporma na siya for me. Tapos, nakatago pa. So, parang safe din yung pinaka-cellphone mo kasi natatabunan siya nito. Hindi siya matatalsikan agad ng bato o kapag naman naulan, hindi siya matatalsikan agad. So, safe siya dyan. Maganda naman yung pagkakamount. Kaya, all goods. Tapos, handle grips din natin. Pinalitan natin, of course, ng Rizoma. Ito ay titanium. Rizoma na titanium yung pinakabit ko. Kasi, before, parang kulay silver yung pagka-matte green itong motor ko. Pero ngayon is green na talaga. And ano pa rin, pasok pa rin naman siya sa tema. Kasi may pagka-green din yung titanium nito eh. Sa loob naman, ito, nilagyan natin ng takip, ng cap para sa pocket. Yan, ayan yung billag ko last time. Nabibili lang din yan sa online. Pati dito sa loob, inner fairings, meron din carbon tayo dyan. Tapos yung takip ng aking fuel, carbon din. Tapos, yun yung mga aesthetic niya. Pagdating sa gitna, iba na rin yung aking seat. Yan, yung seat ko ay galing dito sa Secret Shop. Ilagay sa NMAX ko or ito na talaga yung pang daily drive ko. Kasi nga, mas malambot. Ayan, tapos mas yung sandalan niya, mas extended dito. So, hindi ko na kailangan pumunta doon. Para kasi abot ko, kapag sumundan ako dito, abot ko pa rin yung cruising style ng NMAX. Pwede nandito yung paa ko. So, mapapansin nyo, meron din akong hooks dito, kabilaan yan. Pati yung tapakan ko ng pillion ride, iniba ko na rin. Naka-matte black lang siya. Yung regular kasi neto or yung stock is parang kulay silver, bronze. Tapos lately, nagpakapit lang tayo ng Rack M na carbon din na bracket para mas aesthetic or mas maganda tignan. And also, aking box ay Duhan. Ito, nakakabit na to. Before pa mapasakin yung NMAX, nakakabit na talaga to. Duhan. Mapapasin nyo, meron na rin siyang sandalan. Para sa angkas, may sandalan na rin siya. So, baka soon magpalit din ako ng box. Pero for now, nagagawa naman niya yung trip niya. Or yung gamit ko sa kanya, nagagawa niya. Kaya okay na rin yan. Tapos, buksan natin yung loob. Makikita nyo under seat storage ko. May organizer ako dito para sa lalagyan ng papeles. Tapos, meron din akong luxury seat, under seat cover. Yan, para mukha lang maganda or mamahalin or social yung aking NMAX. Pagdating naman sa shocks, ang shocks na nakakabit dito na nabili ko ay Racing Boy Premium. Yan, kulay black na Racing Boy Premium. Bala ko papalitan to or itry yung Motaro shock kasi parang kakaiba yun. Though maganda naman na yung play nito, of course Racing Boy yan. May pangalan na rin naman siya. Bala ko papalitan ng Motaro kasi parang yung Motaro nandito yung baso. So kakaiba siya sa aking paningin and natry ko siya sa Mio Soul ko. Very life changing talaga siya. Madadama mo nagpalit ka talaga ng shocks kasi maganda talaga yung play. So as such a budget friendly price point, gustong gusto ko yung play ng suspension niya. 2.5 lang yun, alam ko eh. So i-confirm ko sa inyo or titingnan natin kapag nagpalit tayo. Gusto ko rin sana lagarin yung bandang dito para masubukan talaga natin siya. Tapos, sa bandang likod naman, ganun din, meron din ako sticker. Yung same nung signalize ko sa unahan, may stick. Parang cello paint din siya na kulay yellow. Tapos yung sa may plaka ko naman, hindi ko pa nakuha yung pinaka-plaka ko. Pero ayan, may mga konting axle caps lang din ongoing. Tapos sa loob, meron ako mudguard. Kaya kung makikita nyo, wala na masyadong talsik yung labas. Kundi nandito lang lahat sa loob. Pampalinis yan ng motor. Basta make sure lang tama yung pagkaka-mount. Kasi kapag mali yung pagkaka-mount, pwede mag-cause ng accident. Kasi pwede itong kainin ng mismong gulong. So dito naman tayo sa aking tambucho. Meron lang ditong mount. Pero stock tong pipe ko. Meron lang mount na parang pampalaki tignan dito. Para dagdag forma lang din. Pero actually stock lang yan. Pang forma lang yan. Ito yung masakit sa looban ko kasi nagasgasan na yung nagasgasan yung pinaka guard ng aking tambucho. So yun yung masakit sa damdamin. Kasi sumabit. Kung medyo malapad kasi ang NMAX version 2 compared sa version 1. Kaya makikita nyo talaga nasabit talaga siya. So ayan, sumayad. Pero yun naman talaga yung purpose ng crash guard or heat guard. Para yun yung sumalo ng gasgas at saka ng heat. Tapos yung axle cap ko sa unahan na binili noon sa Lazada, nilipat ko na dito sa loob. Kasi nga, nakayayamanin bolts pala ako doon, hindi ko napansin. So sayang yung yayamanin bolts, kahit na sabihin mong black lang siya, sayang pa rin siya. Sa solid ng Rack M, kasi kung makikita nyo, yun na flat na, ikabit na siya. Flat na siya, hindi na siya yung parang pa-W. Yeah, solid na solid. Yun namang aking mga tapakan dito, meron din siyang mga matting.
Medyo gasgasin lang tong mating na to, pero kung bibigyan ng chance, papalitan ko siya ng powder coated na mating para mas solid. Yung side stand ko, yun, yung nakaraan, nilagyan ko siya ng side stand shoe. Ito siya. Nilagyan ko ng side stand shoe. Ayan yung nasa dulo. Yan ay ang purpose niyan para hindi matumbay NMAX ko. Kasi medyo bitin yung pinaka side stand ng NMAX. Kaya sabi ko, lagyan natin ng side stand shoe para masigurado natin na hindi titiklop or hindi siya matutumba. Meron din tong GPS. So kung mananakaw man to, may GPS ako. Madedetect ko kung nasaan. May GPS tracker din to. Nakakonect lang sa phone. Siguro, iba-iba kasi location ng GPS. Pero may GPS tracker din to. So, just in case man na manenok to, lalaman ko pa rin kung nasaan. Magkatangka magnenok nung motor ko in the future, didetect ko kayo para shoutout ko kayo pag nahuli ko kung nasa yung motor. Joke lang. So, yun. Yun lang naman, yung ibang products na pang detailing ko dito. Siguro sa next vlog ko na lang ipapakita. Pero abangan nyo next vlog kasi ipapapa-ceramic coating ko siya para mas okay siya. So, yun yung NMAX ko. Suma total, siguro nagastos dito sa lahat-lahat ng in-upgrade dito, nasa 100,000 to 150,000 lahat nung nagastos kung pagkasama-samahin mo. Nasa ganun lang, ni-round off ko na kasi hindi ko na siya talaga, ma-compute. Pero sasabihin na iba, mahal naman sobra, totoo ba yan? Baka yayabang ka lang. Kayo na lang mag-compute. Or kung meron kayo nagustuhan, kasi hindi ko na rin matandaan halos lahat ng presyo. Kung meron kayong nagustuhan dito na accessory, i-comment nyo na lang sa baba para sabihin ko na lang sa inyo yung price ng specific. Or kung may mahalukay man akong price, lalagay ko na lang din. Pero kung may ano yung nagustuhan yung parts, comment nyo sa baba para tanongin nyo lang, sir, magkano yung ganito, magkano yung ganyan nyo. Ilalagay ko na lang sa baba para may idea kayo kung paano nyo sa setupan. Pero yun yung tansya ko, nasa 100,000 na. Or lagpas pa yung na-upgrade ko dito sa NMAX na to. So yung NMAX ko, ang worth neto nasa 200,000 plus na to, nasa 250 or 300,000 na yung worth niya. Sa tansya ko lang yun. Sa tansya ko lang yun. Pero yung Mio ko kasi ano na yun nasa 70,000 na yung upgrade ng Mio ko Halos, hindi nasa 80,000. Hindi yun. Basta nasa gana. Sa 100,000 na yun yung Mio ko. Yung Mio ko na monitor ko yun. Bawat pinapakabit ko doon talagang nililista ko or nako-compute ko. Parang gano'n, nasa 70,000, 80,000, palagpas pa, baka nga 90,000 or 100,000 na. Dito pa kaya sa NMAX. Mas mahal kasi mga accessories na ito. So yun lang, pinakita ko to sa inyo hindi para i-flex, kundi para magkaroon ng idea yung mga nagtatanong. And I'm so proud of it. Mas sobrang sarap sa pakiramdam sakyan nito. Lalo na kapag enthusiast ka talaga or passionate ka sa pagmumotor. So yun lang na recess. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a heart, a thumbs up, subscribe. Kung ano pa ibang motor or iba pang accessories na gusto nyo ikabit natin sa NMAX ko, comment nyo lang sa baba. Share this video for more information. At yung mga top fan ko ay magkakaroon din yan ng mga giveaways from me. Motaro products, ID helmets, all those stuff na meron ako. Kung gusto nyo para clothing, request din tayo. Para meron din kayo merch. So this is Nel Riano. Always keep it cool and ride safe always.